Good night, malambing na sabi niya habang maingat na kinukumutan ang matanda, si Victor, ang kanyang asawa. Siya si Sofia Diaz, isang babaeng likas na maganda at mapang-akit, ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha ay nagtatago ang pagiging oportunista. Malaki ang agwat ng edad nila ni Victor, 26 anyos pa lang siya. Sa kanyang kabataan, ganda, at alindog, alam niyang kaya niyang gamitin ang mga ito sa kanyang kapakinabangan. Hindi pagmamahal ang nagtulak sa kanya upang pakasalan si Victor, kundi ang yaman nito na tiyak niyang mapapasakan niya balang araw kapag nawala na ito. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Victor habang nakapikit. Ang boses ay puno ng pagod ngunit may bahid ng lamang. Hindi pa ako inaantok. Gusto ko na kitang bantayan, sagot niya, kunwari may pagmamalasakit habang maingat na humihiga sa tabi nito. Napangiti si Victor, kita ang malalalim na kulubot sa kanyang mukha na tila nagkukwento ng mahabang buhay na puno ng hirap at tagumpay. Tahimik niyang tinanggap ang presensya ni Sofia, na sa kanyang paningin ay isang mapagmahal at maalagang asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Sofia ay nagtatago ang malamig na plano. Hinintay niyang makatulog si Victor bago siya dahan-daang bumangon at lumabas ng kwarto. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot habang ngumunguya ng bubble gum, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Kamusta ang target mo? Tanong niya sa kabilang linya, diretso at walang emosyon. Okay na. Kayo ba? Balik niyang tanong habang pababa ng hagdan, ang mga hakbang niya ay magaan ngunit puno ng determinasyon. Todes na. Ang tagal bago matuluyan, kaya inunahan ko na, sagot ng nasa kabilang linya, na halatang pinipigil ang ngisi sa kanyang boses. Ngumiti si Sofia, ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim. Nilinis nila ang lahat ng ebidensya. Pinagmukhang aksidente ang lahat, eksakto sa kanilang plano. Si Cassandra, ang kausap niya, ay isa ring miyembro ng agency na matagal na niyang kinabibilangan. Noong una, may kaunting konsensya pa si Sofia, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang patigasin ang puso. Ang ganitong buhay ay tila naging normal na lamang para sa kanya. Sadista ka talaga, natatawang sabi ni Sofia habang binubuksan ang malaking double door ng mansyon. Kahit hating gabi na, walang pakialam si Sofia, ang kanyang isip ay abala sa mga plano. Sige na, magkita na lang tayo, paalam ni Cassandra bago tuluyang pinatay ang tawag. Hawak ang cellphone, naglakad-lakad si Sofia sa labas ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng balita ng tagumpay. Kaunting tiis na lang, mapapasakan niya na rin ang lahat, negosyo, bahay, lupa, at syempre, ang milyon-milyong pera ni Victor. Hindi lang si Victor ang nabiktima niya, marami na. Ngunit sa lahat ng iyon, walang nakagalaw sa kanya. Pera lang ang habol niya, at kailanman ay hindi niya hinayaan na may makasira sa kanyang plano. Plano pa sana niyang maglakad-lakad sa hardin, ngunit biglang narinig niya ang tawag ng guard mula sa gate. Napailing siya, halatang naiinis, at bumalik na lamang sa loob ng mansyon. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, kunwaring inaalagaan niya si Victor. Maalalahanin, maalaga, at sweet, lahat ng iyon ay peke. Ngunit para kay Victor, sapat na ang mga iyon upang paniwalaan ang pagmamahal ng kanyang asawa. Ngayong araw, nakabihis silang dalawa ng elegante. May mahalagang event si Victor, at syempre, kasama siya roon. Dala ko yung gamot mo, just in case, malambing niyang sabi matapos nilang sumakay sa sasakyan. Maingat niyang inayos ang suot ni Victor, isang mamahaling blue business suit na mukhang sinadya para ipakita ang karangyan ng matanda. Siya naman, tulad ng inaasahan, ay nakasuot ng isang napaka-sexing at mahal na kasuotan, isang revealing dress na sinamahan ng high heels na ang presyo ay kayang bumuhay ng isang buong pamilya. Pero lahat ng iyon, si Victor ang gumastos. Wala pang ang isang buwan mula nang sila'y ikasal, ngunit halos binili na ng matanda ang buong wardrobe niya. Habang nasa event, isang welcome gas party, na puno ang lugar ng mga mayayamang matatanda. Gaya ng inaasahan, halos hindi siya makalakad nang hindi sinusundan ng tingin ng mga ito. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang musika ng paghanga at pagnanasa. Ngumiti siya ng bahagya, alam niyang hindi na siya mahihirapan maghanap ng susunod na target, kung sakaling dumating ang pagkakataon. Matagal ang party, ngunit hindi siya nainip.
Sanay na siya sa pakikipagplastikan, sa mga ngiting pekeng may lamang, at sa mga usapang walang laman. Si Victor naman, tila walang pakialam. Hawak ang tungkod habang nakakapit siya sa braso nito, kunwari isang mapagmahal at devoted na asawa. Hindi na niya namalayang gumabi na. Ang ilaw ng party ay nagsimulang humina, at ang tao'y unti-unting nag-alisan. Kalmado lang siya hanggang sa makarating silang dalawa sa kanilang mansyon. "Ma'am, si Sir Victor po," biglang sigaw ni Marco, ang kanilang tauhan, halos marinig ni Sofia mula sa labas ng bahay habang nakatayo siya sa tabi ng swimming pool. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila biglang tumigil. "Ano ba naman yan?" bulong niya sa sarili, sabay lagok ng natitirang wine sa kanyang baso. Pumasok siya sa loob, nagmamadali at bahagyang iritado. Dumaan siya sa sala upang alamin kung ano ang nangyayari. Nakasalubong niya si Marco na halos namumutla, nanginginig ang mga kamay, at halatang balisa. Nang hawakan siya nito upang alalayan, naramdaman niya ang lamig ng palad nito. "Teka lang, bakit ba parang takot na takot ka?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagkalito habang umaakyat sila ng hagdan. "Si Sir Victor po." Wala na siya, nauutal na sagot ni Marco, halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa narinig niyang iyon, parang nabingi si Sofia. Ang buong paligid ay biglang tumahimik, at ang kanyang puso'y tila tumigil sa pagtibok. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, gumalaw ang kanyang mga binti. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdan, hindi alintana ang bigat ng kanyang takong. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang tinungo si Victor. Nakahiga ito sa kama, walang kagalaw-galaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinawakan ang malamig nitong pisngi. "Victor," sigaw niya, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Niyakap niya ang matanda, ngunit alam niyang wala na itong buhay. Tahimik lang si Marco, nakatayo sa gilid, ngunit nakita niyang pamatak ang luha ni Sofia. Sa unang pagkakataon, tila hindi peke ang mga luhang iyon. Nilapitan siya ni Marco at marahang hinagod ang kanyang likod, pilit siyang inaalaw sa gitna ng pagdadalamhati. Dumating ang ambulansya, ngunit wala na silang nagawa. Dead on arrival si Victor. Lumabas sa pagsusuri na inatake ito sa puso. Hindi napansin ni Sofia na matapos siyang umalis ng kwarto kanina, mahimbing na itong natutulog. Ang huling alaala niya kay Victor ay ang kanilang magkasamang pagdalo sa event, isang gabi ng Karangyan. Ngunit ngayon, wala na siya. Maraming dumalo sa burol. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, kandila, at mga mukhang nagdadalamhati. Si Sofia, tulad ng inaasahan, ay mahusay sa pag-arte. Pilit ang kanyang pag-iyak, ngunit walang nagduda. Ang bawat hikbi niya, ang bawat patak ng luha, lahat iyon ay tila totoo sa mata ng mga nakikiramay. Hanggang sa matapos ang libing, hindi siya iniwan ng mga tao. Tuloy-tuloy ang pakikiramay, at ang bawat salita ng simpatiya ay tinatanggap niya ng may kunwaring lungkot. "Nagkikiramay po ako, ma'am," malungkot na sabi ng driver ni Victor habang inihatid siya pauwi. Tumango lang si Sofia habang pinupunasan ng tisyo ang kanyang mga mata, na halos wala namang luha. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan, ang kanyang mukha'y tila pagod sa dami ng emosyon na ipinakita niya buong araw. Pagdating sa bahay, agad siyang umakyat sa kwarto. Pagkasara ng pinto, marahan niya itong inilock. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bag at nag-dial ng numero. Ilang saglit lang, may sumagot sa kabilang linya. "Nabalitaan na ba ni boss ang nangyari?" tanong niya. Ang boses niya ay malamig at walang bahid ng lungkot. Nagawa pa niyang humiga sa kama, sa bagong palet na bedsheet na tila mas komportable kaysa dati. "Oo, kahit ako nagtataka, ang bilis mo true mabaho ngayon," sagot ng nasa kabilang linya, may halong biro sa boses. Napangiti si Sofia. Tinanggal niya ang suot na heels at basta nalang tinapon kung saan. "Heart attack. Akala ko nga matatagalan pa," pag-amin niya. Alam niyang wala siyang direktang kinalaman sa pagkamatay ni Victor, pero hindi niya maitatangging nagulat din siya sa biglaang pagkawala nito. "Pupunta ako bukas sa agency para i-process ang mga papeles. Yung parte mo, ayos na. Yung para sa grupo, ibibigay ko na rin," sabi ni Cassandra sa kabilang linya, seryoso na ngayon ang tono. Ngumiti si Sofia habang bumangon mula sa kama. Kinuha niya ang isang mamahaling bote ng wine mula sa kanyang cabinet. Tamang-tama para magdiwang, naisip niya. Binuksan niya ang bote at binuhos ang alak sa isang baso.
Ngunit bago pa niya maabot ang baso upang uminom, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napalingon siya, nagulat. Sino ka? Tanong niya. Kalmado ang boses ngunit halatang nagtataka. Paano nabuksan ng lalaking ito ang nakalock na pinto? Lumapit sa kanya ang isang matangkad na lalaki. Mistiso ito, makapal ang kilay, at may matalim na titig na parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang presensya pa lang, naramdaman ni Sofia ang kakaibang tensyon. Ako ang asawa mo, sagot nito, ang boses ay malamig ngunit may diin. Nanlaki ang mata ni Sofia. Inilapag ng lalaki ang isang papel sa harapan niya, isang marriage contract. Halos mabitawan niya ang baso habang mabilis na kinuha ang papel. Nang makita ang kanyang pangalan na malinaw na nakapirma roon, tila nawala ang lahat ng lakas niya. Ama ko ang matandang nilibing kanina, sabi ng lalaki, na nagpakilala bilang Zack. Nagpantig ang tenga ni Sofia sa narinig. Nasa paligid lang ako simulat sa Paul. Hindi mo lang napansin, dagdag pa nito, ang tono niya ay parang nanonambat. Habang nagsasalita si Zack, bumalik sa isipan ni Sofia ang araw ng kasal nila ni Victor. Naalala niya ang sandaling nagpirmahan sila ng mga dokumento. Hindi man lang niya binasa ang mga iyon. Sa isip niya noon, wala namang magiging problema. Ang lahat ay bahagi ng plano. Ngunit ngayon, tila may malaking bagay siyang hindi napansin. Wala kang magiging problema kung kayamanan lang ang habol mo, malamig na sabi ni Zack, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Tumingin si Sofia kay Zack, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Iyon naman pala ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Tinulak niya si Zack ng mariin, ngunit parang bato ang katawan nito, hindi man lang gumalaw. Ang mga mata ni Zack ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng misteryo at galit na hindi niya moari. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sofia na ang laro na dati hawak niya ay unti-unting nawawala sa kanyang kontrol. Isa akong undercover agent, at hindi pera ang kailangan ko kundi ang ledger, malamig na sabi ni Zack, habang nanatiling matalim ang tingin nito kay Sofia. Ledger, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Sofia, kunot noo habang pilit iniintindi ang sinasabi ng lalaki. Pumasok ka sa isang grupo na hindi mo alam ang pinasok mo, mariing sagot ni Zack. Ang ledger, yun ang secret notebook na hawak ng grupo nyo. Nandyan ang lahat ng pangalan ng mga kasabwat nyo, pati ang mga detalye ng mga transaksyon ng mayayamang negosyante at mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa ilegal na negosyo. Halos hindi makapaniwala si Sofia. Ang simpleng buhay na pinangarap niyang makuha mula kay Victor ay biglang naging masalimuot. Humakbang si Zack palapit sa kanya, at halos magdikit ang kanilang mga mukha. Ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Parang tinatagos ng tingin ang kanyang kaluluwa. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, banta ni Zack, habang ang malamig na boses nito ay tila nagbabanta ng isang mas malalang kapalaran. Nilalabanan ni Sofia ang titig nito, ngunit alam niyang nasa alanganin siya. Ipapakulong kita, pati ang buong grupo nyo. Think of it, dagdag pa ni Zack, na parang hinahamon siyang pumili sa dalawang masakit na opsyon. Napapikit si Sofia. Pilit na iniisip ang gagawin. Kung tutulungan niya si Zack, parang itinapon niya ang lahat ng pinaghirapan niya at pinagkanulo niya ang grupo. Pero kung hindi, siguradong lahat sila, kasama siya, ay mabubulgar. At ang buhay na pinapangarap niya ay tuluyan ng maglalaho. Paano kita matutulungan kung hindi ko alam kung nasaan ang ledger na sinasabi mo? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa loob-loob niya, parang gusto na niyang magwala. Akala niya tapos na ang problema niya nang mawala si Victor, pero hindi. Ngayon, bigla na lang sumulpot ang lalaking ito, dala ang mas malaking gulo. Gamitin mo ang kokot mo, anak ng, galit na simula ni Sofia, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, mabilis na tinakpan ni Zack ang bibig niya. Sumama ka sa akin, madiin na sabi ni Zack, sabay hila sa kanya palabas ng kwarto. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Wala man lang siyang pagkakataong magpalit ng damit. Nakasuot pa siya ng manipis na pangtulog, ngunit parang wala lang iyon kay Zack. Basta hinayla siya nito palabas ng bahay, na parang walang pakialam sa nararamdaman niya. Habang naglalakad sila, pakiramdam ni Sofia ay lalo siyang naiirita. Pagod na siya, hinihingal na siya, pero si Zack, walang kapaguran, parang makina. Kulang na lang ay libutin nila ang buong Maynila sa lakad nila. Aanhin ko pa ang pera kung magpapakagod lang din ako sa kalsada,
Mahina niyang bulong sa sarili, habang pilit na nilalabanan ang inis. Nang sa wakas ay bitawan ni Zack ang kamay niya, tumigil siya saglit upang huminga ng malalim. Sakto namang may bus na huminto malapit sa kanila. Walang sabi-sabing sumakay si Zack, kaya wala ring nagawa si Sofia kundi sundan ito. Pag-upo nila sa loob, hindi napigilan ni Sofia ang sarili. Alam mo, kung ayaw mong gumastos, sana ako na lang ang nagbayad. Ngayon, nagtitiis tayo sa init at siksikan sa bus na to, reklamo niya, habang pilit na inaayos ang pagkakaupo. Kanina pa siya binabanez, pero si Zack, tahimik lang, parang walang naririnig. Napansin niyang panay ang pagmamasid ni Zack sa paligid. Tahimik itong nakatitig sa isang lalaking bagong sakay. Nakasuot ito ng itim na sombrero, itim na jacket, at itim na pantalon. Halos magmukha itong anino sa dilim ng gabi. Sa unang tingin, parang ordinaryong pasahero lang. Pero iba ang pakiramdam ni Zack. May sumusunod sa atin, bulong ni Zack kay Sofia, na agad namang napatingin sa lalaking tinutukoy nito. Napalunok si Sofia. Hindi niya alam kung paranoia lang ba ni Zack iyon o totoo. Pero sa paraan ng pag-obserba ni Zack, halatang sanay ito sa ganitong sitwasyon. Napansin niyang mas humigpit ang hawak ni Zack sa kanyang braso, na para bang handa itong protektahan siya anumang oras. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sofia na ang buhay niya ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito simpleng laro ng pera at kapangyarihan. Ngayon, nasa gitna na siya ng isang laban na hindi niya lubos na nauunawaan. Habang nasa biyahe, hindi pa rin malaman ni Sofia kung saan sila pupunta. Ilang beses na niyang gustong itanong kay Zack, pero parang wala siyang lakas ng loob. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang napasinghap nang maramdaman ang kamay nito sa bewang niya. Hinigpitan pa lalo ni Zack ang hawak sa kanya kasabay ng biglang pagpreno ng bus. Halos mapasubsob siya sa dibdib nito. May sumusunod sa atin, bulong ni Zack malapit sa tenga niya. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa balat niya, dahilan para manindig ang balahibo niya. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o sa kakaibang pakiramdam na hatid ng presensya nito. Nasaan? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa pinakaunahan. Nakatayo, nakaitim ang suot, huwag kang titingin, seryosong sagot ni Zack, halatang nag-iingat. Pero tila hindi narinig ni Sofia ang babala. Yun ba? Tanong niya, sabay turo mismo sa lalaking tinutukoy ni Zack. Halos magdikit ang kilay ni Zack sa inis. Parang gusto nitong pagalitan siya, pero bago pa ito makapagsalita, biglang naglabas ng baril ang lalaking tinuro niya. Sunod-sunod ang sigawan sa loob ng bus. Nagkagulo ang mga pasahero, nag-uunahang makalayo sa panganib. Para silang nasa eksena ng isang pelikula, pero ito ay totoo. Mabilis na gumalaw si Zack. Hinailan nito ang maliit na takip sa bubong ng bus at mabilis na umakyat. Pagkatapos ay tinapak siya. Akyat, utos nito, matigas ang boses. Seryoso ka, reklamo ni Sofia. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, wala siyang nagawa kundi sumunod. Habang umaakyat siya, naririnig niya ang putukan sa loob. Halos magkandahulog ang mga pasaherong nag-uunahang makalabas. Pagkaakyat ni Zack sa bubong, agad nitong sinara ang takip at tumalon pababa sa kalsada. Naiwan si Sofia sa itaas, takot at naguguluhan. Iwan mo ako dito, pasiga niyang reklamo habang pinipigilan ang takip na sinusubukan ng buksan ng lalaking may baril. Halos maubos ang lakas niya sa kaba. Tumalon ka na, sigaw ni Zack mula sa ibaba, halatang nawawalan na ng pasensya. Huminga ng malalim si Sofia, pilit na nilalabanan ang takot. Sa wakas, bumitaw siya at tumalon. Napapikit siya, handang masaktan, pero laking pasalamat niya nang saluhin siya ni Zack. Pwede namang sabihan mo ako ng maayos, reklamo niya. Pero bago pa siya makabawi, hinailan na naman siya nito, palayo sa lugar. Dito tayo magtago, habol niyang sabi, sabay turo sa ilalim ng isang kotse. Sa isip niya, iyon na ang pinakamagandang ideya. Wala ka sa teleserye. Hindi yan gag-ana, malamig na sagot ni Zack, hindi man lang siya pinansin. Napairap na lang siya, pero hindi na rin siya nakipagtalo. Bago pa siya makasagot, mabilis na pumulot si Zack ng bato at inihagis ito sa bintana ng isang sasakyan. Nag-ingay ito ng malakas, sapat para makuha ang atensyon ng lalaking humahabol sa kanila. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sofia, nanginginig sa kaba. Binibigyan tayo ng oras, sagot ni Zack, kalmado ngunit puno ng kumpiyansa.
Sa kabila ng kaguluhan, tila alam nito ang ginagawa. Habang si Sofia ay patuloy na kinakabahan, si Zack naman ay tila isang taong sanay na sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sofia na wala na siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala kay Zack, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang gulong kinasangkutan niya. Anong ginagawa mo? Asep niya. Pero hindi na siya sinagot ni Zack. Walang sabi-sabing binuksan ng binata ang pinto ng kotse, mabilis na pumasok, at sa isang iglap, pinaandar nito ang sasakyan. Sa kabilang banda, si Sofia naman ay mabilis na gumapang papunta sa ilalim ng sasakyan. Pero bago pa siya makahanap ng matinong pwesto, biglang umusad pa atras ang kotse. Zack, halos mapalakas ang boses niya sa gulat. Sa isang iglap, nagkatinginan sila ng lalaking humahabol sa kanila nang maabyutan siya nito na nakahiga sa kalsada. Napasigaw siya nang bumunot ito ng baril at sunod-sunod na nagpaputok. Mabilis siyang umatras, halos madapa sa pagmamadali. Mabuti na lang at mabilis siyang nakatakas at tumalon sa kotse na minamaneho ni Zack na kanina pa nakabukas ang pinto. Sino ba yun? Anong problema niya? Nakahawak siya sa dashboard habang nakatingin sa madilim na kalsada, habol ang paghinga. Hindi ako sigurado, pero malamang isa lang yun sa mga tao na naghahabol sa kayamanan ng tatay ko, sagot ni Zack. Napakunot noo si Sofia. Bakit ka pa kasi pumasok sa trabahong to kung pwede mo namang kunin lahat ng yaman ng tatay mo? I mean, kung wala ako, di akin na lahat ng pera at ari-arian na naiwan niya. Hindi ko madadala sa hukay ang pera, Ani, sagot ni Zack, sabay bukas ng radyo. Halatang ayaw na niyang hamaba pa ang usapan. Pero hindi ka rin mabubuhay kung wala kang pera, bulong niya na kanina pa kumalma. Matapos nilang matakasan ng lalaking halos polanan sila ng putok ng baril, ilang minuto ang lumipas bago sila tumigil sa isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Malayo sa mataong lugar at madalang ang mga sasakyang dumaraan. Tahimik na bumaba si Zack, pero mahigpit pa rin ang hawak sa braso ni Sofia, parang ayaw siyang pakawalan nito. Pagpasok nila, Sonora at kinandado agad ni Zack ang pinto. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Sofia papunta sa isang upuan. Hindi marahas, pero sapat para iparamdam dito na hindi na ito makakatakas. Sa gitna ng mesa, may isang lumang ilaw na kulay dilaw. Sa kabiglang hinayla ni Zack ang makapal na tela na nakatakip sa isang whiteboard. Napalunok si Sofia sa kanyang nakita, isang mapa at mga larawan. Undercover agent ka ba talaga o stalker? Ay, may mukha ako dito. Oh. Tiningnan niya si Zack habang naghihintay ng sagot. Pero imbes na magsalita, kinuha lang nito ang pentel pen at binilugan ang mukha niya sa isang larawan. Hindi naman ginulo ni Zack ang kasal o nagpakilala kay Sofia. Wala rin siyang balak makialam, pero hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Maagang nawala si Victor, ang ama niya, at mas lalo siyang nabigla nang malaman ang iniwang habilin ng matanda. Siya pala ang legal na asawa ni Sofia. Napaisip ng malalim si Zack habang tinitingnan ang mga dokumentong hawak niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o may inis. Hindi siya lumaban noon para sa yaman ng ama niya, pero ngayon tila siya mismo ang naipit sa plano nito. Kinuha niya ang isang black pentel pen at mabilis na binilugan ang pangalan ni Sofia sa whiteboard. Isang linya ang ginuhit niya mula rito papunta sa agency kung saan ito nakasali. Kailangan ko makuha ang ledger. Kausapin mo ang mga kasamahan mo. Napangiwi si Sofia at bahagyang tumagilid sa upo. Halatang nag-aalangan. Hindi yan ganun kadali. Kapag bigla akong nagtanong tungkol dyan, siguradong magdududa sila. Wala ka bang kahit isang taong mapagkakatiwalaan? Napabuntong hininga si Sofia bago tumayo at kinuha ang isang larawan sa mesa. Ipinatong niya iyon sa harap ni Zack. Si Cassandra. Siya lang siguro ang posibleng makatulong, pero hindi siya madaling makumbinsi. Kinuha ni Zack ang larawan at sinipat ito. Mukhang tama nga si Sofia, sa isip-isip niya, pero may iba siyang plano. Tulungan mo akong makapasok sa grupo niyo. Kumuha siya ng pin at itinusok iyon sa mukha ng lalaki na nasa gitna ng board. Si Franco, ang leader ng grupo. Kapag nakilala ka nila, patay tayong dalawa. Bahagyang ngumiti si Zack, halatang hindi nababahala. Kaya hindi ako papasok bilang ako. Nagtagal ang titigan nila, parehong alam ang ibig sabihin ni Zack. Balak nitong gumamit ng ibang pangalan para magpanggap at hindi matrace ang background niya, lalo na ang pagiging anak ni Victor, isang sikat na negosyante. Bukas,
May meeting kami sa headquarters. Pwede kitang isama. Pero sigurado ka na ba? Tumayo si Zack, tinapak ang mesa, saka tumingin sa kanya. Hindi mo na ako kailangang tanungin tungkol dyan, Sofia. Sigurado na ako. Kinabukasan, tahimik na naglalakad si Zack kasabay ni Sofia. Bantay sarado ang mga bantay sa kanila, 4 na lalaki na nakamask ang nakapaligid sa kanila. 2 sa harap, 2 sa likod. Hindi basta-basta ang mga ito, halatang bihasa sa laban. Dito tayo. Wala siyang sinabi. Sumunod lang siya. Alam niyang kahit anong oras, pwedeng may mangyari. Pagpasok nila sa opisina, isang babae ang nakaupo sa gitna. Matalas ang tingin, parang binabasa siya mula ulo hanggang paa. Lahat ng tanong ay nasagot ni Zack nang hindi nahalata na nagsisinungaling siya, kaya hindi rin natagalan at pinalabas na rin siya doon. Pagpasok nila sa malawak na hall, dumiretso si Sofia sa bar at nagsalin ng alak sa baso. Parang wala lang sa kanya kahit paramdam niya na may ilang pares ng mata na nakatutok sa kanila. Si Zack, bagong recruit ko. Agad na lumapit si William, isang lalaki na nakatoksido, at tinapunan ng tingin si Zack bago ngumiti ng bahagya. Welcome. Pero hindi lahat kumbinsido. Napansin ni Zack ang isang lalaki na nakatingin sa kanya mula pa kanina. Si Jasper, nahalata sa kilos na hindi siya trip nito. Saan mo naman nakilala yung lalaking yan, Sofia? Hindi agad sumagot si Sofia kay Jasper. Sa halip, lumapit siya kay Jasper at tinapak ito sa balikat, parang pinapakalma. Huwag mo nang alamin. Parang hindi mo naman ako kilala, sabi ni Sofia. Hindi sumagot si Jasper, pero kita sa mukha niya na hindi niya nagustuhan ang sagot. Sa totoo lang, hindi na rin mahirap ipasok si Zack sa grupo. Mukha namang maibubuga, at kung itsura lang din ang labanan, hindi siya mahuhuli. Nakausap ko na si boss. Ako na muna ang sasama sa kanya sa trabaho. Wala nang kumontra maliban kay Jasper, na halatang hindi pa rin mapakali. Alam ni Zack na may kutob ito sa kanya, pero hindi rin masyadong pinansin ng iba si Jasper. Alam naman nilang matagal na itong may gusto kay Sofia. Umuwi na ba yung bata mo? Napatingin si Sofia sa paligid bago sumagot. Nasa kabilang opisina, kasama nila si Cassandra. Alam niya na si Zack ang tinutukoy nito. Kailangan niya itong turuan kung paano gumalaw sa grupo. Tahimik lang silang tumingin sa tanawin ng mataas na building mula sa rooftop. Ang lamig ng hangin, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit parang may bumabagabag kay Sofia. Bigla siyang hinawakan ni Jasper sa kamay. Napakunot-noo siya. Ano to? Hindi sumagot si Jasper. Basta may iniabot itong maliit na itim na kahon. Eleganteng tignan. Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isang mamahaling kwintas na kumikislap sa diamante. Marami na akong alahas, pero salamat. Hindi na rin niya sinubukang sukatin. Mukhang mabigat, at kung may ibig sabihin man ito, ayaw na muna niyang alamin. Tahimik lang si Jasper na nakatitig sa kanya, parang may gusto pang sabihin. Kaya para maiwasan ang awkward na katahimikan, nag-isip si Sofia ng ibang topic. Bakit parang hindi kumpleto ang grupo ngayon? May lakad lang. Babalik din sila bukas. Ba't mo natanong? Wala naman. Nagtaka lang. Sagot niya, saka nagpaalam para puntahan si Zack at iniwan niya si Jasper doon. Pagdating sa kabilang opisina, naabutan niyang mag-isa lang si Zack, kaya mabilis niya itong hinayla palabas at dali-daling sumakay sila sa elevator. Walang bantay sa 7th floor. May kutob ako na doon nila tinatago yung notebook na hinahanap mo, sabi ni Sofia habang bumababa na sila ng elevator. Pagkabukas ng pinto, inilahad niya si Zack papunta sa isang sulok, malayo sa mga dumadaang empleyado. Nagplano silang dalawa, si Zack ang papasok at maghahanap sa private office, habang si Sofia ang bahala sa security room para ilihis ang tensyon ng mga nagmamonitor ng CCTV. Pagdating ni Sofia sa security room, 2 lalaki ang nadatnan niya roon, parehong nakatutok sa mga screen. Oy, seryoso nyo naman. Kape muna kayo dyan, sabi ni Sofia sabay abot ng dala niyang mga cup ng kape. Umupo siya sa gilid ng desk at pasimpleng tumingin sa screen. Eksakto, kitang-kita doon ang hallway papunta sa opisina na papasukin ni Zack. Ikaw talaga, Sofia, parang lalo kang gumaganda, sabi ni Lander. Kailan ba naman ako pumapangit, sagot ni Sofia, sabay ngiti at himas sa braso ni Lance, na napatingin sa kanya imbes na sa monitor. Sakto, kalahating oras na ang lumipas.
Ipinagpatuloy ni Sofia ang pakikipagkulitan sa dalawa. Hindi siya umalis hanggat hindi niya nakitang lumabas si Zack, bitbit ang maliit na ledger sa loob ng jacket. Naglakad sila palabas na parang walang nangyari. Sure ka ba na nakuha mo? Tanong ni Sofia. Pasimpleng tinapak ni Zack ang harap ng jacket niya saka tumango ng bahagya. Sakto namang nakasalubong nila si Cassandra. Oy, Cassandra, naabutan kong mag-isa si Zack kanina, kaya nilaibat ko muna. May inaasikaso lang ako, sabi ni Sofia. Ah, ito nga pala, sabi ni Cassandra sabay abot ng isang brochure kay Zack. Nang silipin niya, naroon ang larawan ng isang babaeng nasa 60s na ang edad. Matagal ng byuda yan. Naghahanap ng mapapangasawa. Sa'yo daw ibinigay ang trabaho na to kasi bata ka pa naman, sabi ni Cassandra. Napatingin si Sofia kay Zack at mapanuksong ngumiti. Pinasok mo to, di ba? Panindigan mo, sabi ni Sofia. Tama, at tutulungan ka niya ni Sofia. Di ba, partner, sabay akbay kay Sofia. Walang nagawa si Zack kundi tanggapin ang trabaho. Ayaw niyang may magduda, lalo na't nakita niya ang pangalan sa ledger, si Lian Cheng, isang Chinese businesswoman na matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas. Plano nila ni Sofia na si Zack ang magpakilala sa negosyante, habang siya naman ang assistant. Madali silang nakalapit kay Lilian. Mabilis din nilang nakuha ang tiwala nito. Pero sa simula, si Zack ang madalas gumastos, mga regalo, dinner, at kung ano-ano pang luho ni Lilian. Habang naglalakad sila sa isang private compound, itinuro ni Lilian ang isang malaking planta. Isa lang yan sa mga negosyo ko, sabi ni Lilian. Napalingon si Zack at Sofia. Kung pirmado nga ang hinala nila, si Lilian ang isa sa may malaking ilegal na negosyo sa Pilipinas. Kung sinabi mo lang sa akin to kaagad, baka mas lumaki pa to, sabi ni Zack sabay akbay kay Lilian. Parang casual lang, pero ramdam ni Sofia na gumagawa lang si Zack ng paraan para mas lalong maging palagay ang loob ni Lilian. Dito, may mga investors ako na pwedeng kausapin. Malaking kita dito. Mabilis pa ang ikot ng pera, dagdag ni Zack. Tumango-tango si Lilian, halatang interesado sa offer. Pagkatapos ng buong araw na puro pambabula ni Zack kay Lilian, umalis na rin sila at sumakay sa sasakyan. Tahimik si Sofia, nakasandal sa bintana, habang si Zack naman ay abala sa pagmamaneho. Ang lawak ng ngiti mo, anong trip mo? Tanong ni Sofia. Para tayong naka-jackpot, sagot ni Zack. Ni hindi niya alam, siya mismo ang gumagawa ng hukay niya, sabi ni Sofia, napailing. Pero bago pa siya makasagot, nakita nilang may mga pulis sa tapat ng bahay ni Lilian, na kanina pa nauna ang sasakyan sa kanila. Ano to? Tanong ni Sofia. Ini-report ko na sa pulis kanina habang pauwi tayo, nang walang nakapansin, sabi ni Zack. Pumarada si Zack saka bumaba at nagkunwaring clueless sa nangyayari. Sir, anong meron? Nag-aalalang tanong ni Zack sa isang pulis na lumapit. May warrant of arrest kami kay Lilian Cheng, sagot ng pulis. Nagkatinginan sina Sofia at Zack. Ano pong kaso? Tanong ni Sofia. May naharang kaming 3 van. Puro droga ang laman. Ang mga nahuli, si Lilian ang itinuro bilang may-ari ng shipment, paliwanag ng pulis. Nilapitan ng mga pulis si Lilian at dinala ito sa mobile. Halos hindi makapaniwala ang matanda dahil matagal na niyang pinapatakbo ang negosyo at madalas silang makalusot sa checkpoint. Don't worry, Zack, may abogado ako. Hindi ako magtatagal sa kulungan, sabi ni Lilian nang mapadaan sa harapan ni Zack, na nag-aalala, bago tuluyang isinakay sa mobile. Silang dalawa naman ni Sofia ay naiwan roon habang parehong pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ng mobile. Anong nakakatawa? Tanong ni Zack. Ang galing mong umarte. Pwede ka nang lumaban sa teleserye, sagot ni Sofia, napangisi. Umiling si Zack. Tignan mo nga, ba tayo nahagip ng CCTV doon? Tanong ni Zack. Hindi na napigilan ni Sofia ang pagtawa. Nahawa si Zack at pati siya ay natawa rin, lalo na't sila lang naman ang naroroon at hindi sila nahagip ng CCTV. Habang patuloy na nagtatawanan, sinabi na nila sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Sa bilang ni Zack, 4 na araw pa lang silang nagpapahinga. At kahit walang pagkakataon si Lilian na makatakas mula sa kulungan, napatunayan na totoo ang mga ebidensya laban sa kanya. Palaging ganito ang buhay mo. Di ka ba nagsasawa? Tanong ni Sofia habang naglalakad sila sa sidewalk. Hindi.
Wala rin namang mangyayari kung titigil ako sa kanila. Yan na yung buhay ko sa grupo. Pero parang ang labo na matanggap nila ako pag nalaman nilang trinader ko sila, sagot ni Sofia bago nag-antanda nang mapadaan sila sa simbahan. Tahimik lang si Zack, pero lihim siyang napahanga nang makita niyang inabot ni Sofia ang isang makapal na sober sa isang babae na may kasamang natutulog na bata sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tabi. Ano bang kwento mo? Ba't ka napunta sa grupong yun? Tanong ni Zack habang naupo sila sa isang bakanteng upuan. Walang masyadong tao kaya parang solo nila ang lugar. Tumakas lang ako sa bar, casual niyang sagot sabay higop ng buko juice. Bar, you mean? Alam mo, dati akala ko yung mga babaeng nagpupunta sa ganun, ginasto nila. Yung iba nga sinasabing wala raw silang pinag-aralan kaya napunta roon. Pero hindi hindi laging ganun, sagot ni Zack. So, anong nangyari? Tanong niya ulit. Kusa akong lumayas sa amin. Ayoko nang maging pabigat, ayoko rin na magaya sa kanila. Nakontento na lang basta may nakakain at natutulugan. Gusto kong buhayin ang sarili ko. Ako ang nagpaaral sa sarili ko. Akala ko kaya ko na, pero ayun, nagkautang ako at tinubuan ng sobra. Hanggang sa wala na akong choice at napilitan akong magtrabaho sa barang hindi makulong. I'm sorry, nung una, display lang ako roon. Pinagmamasdan lang. Tapos dumating yung araw na kailangan ko ng mat-able. Doon na ako natakot kaya tumakas ako, patuloy niya. Nagkwento pa siya kung paano niya nakilala si Cassandra at kung paano siya nakapasok sa grupo. Nung una, ayaw niya talaga, pero natakot siyang mahuli ng mga taong tinakasan niya kaya sinubukan niya. Hanggang sa magkaroon siya ng malaking pera at pinakulong ang mga taong iyon na gumawa sa kanya ng hindi maganda. Sinubukan din niyang bumalik sa pamilya niya, pero wala na. May kanya-kanya ng buhay ang mga magulang niya. Hindi na siya hinahanap pa. Lumipas ang ilang buwan, sunod-sunod nilang nabisto ang mga tao na sangkot sa malalaking transaksyon ng droga, karamihan dati nilang naging kliyente. Habang tumatagal, mas lalo ring nakilala ni Zack si Sofia. Napagtanto ni Zack na malayo si Sofia sa iniisip niyang klase ng tao. Iba siya sa mga kasamahan nito. Ang mga iyon, kayang pumatay ng walang pag-aalinlangan, nakaibahan naman kay Sofia na may konsensya. Politics, Zack, mahihirapan tayo dyan. Hindi lang ito basta-bastang tao. Senator ang target natin. Mga bigatin to. Hindi simpleng barangay captain na pwedeng sinjitin ng kaso, sabi ni Sofia. Nasa dati nilang hideout silang dalawa ni Zack, sa bahay na una nilang pinagtulugan noong may gustong pumatay sa kanila. Medyo luma pero safe. May ebidensya na tayo, Zack. Seryoso ka ba? Undercover agent ka, hindi bida sa pelikula. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para lang sa trabahong to, sabi ni Sofia habang sumimsim ng kape. Hindi naman siya sumisigaw, pero ramdam sa hawak niya ang baso na naiinis siya. So, anong gusto mong gawin? Pabayaan sila. Pabayaan na lang natin na habang nagpapakasasa sila sa pera ng bayan, yung ibang tao wala nang makain, sagot ni Zack. Tumingin lang si Sofia sa kanya. Kita sa mukha niya na gusto niyang kumontra, pero wala siyang maisagot. Sige na, tulog na. Alauna na, sabi ni Zack. Hindi na rin kumontra pa si Sofia. Kanina pa siya antok, pero pilit lang niyang nilalabanan. Kaya imbis na sumagot, tumayo na lang siya at dumiretso sa kama. Busit, bakit ba kasi nadadamay pa ako sa mga problema niya, sa isip-isip niya. Samantala, si Zack naman ang nagligpit. Tinupi nito ang mga papel, hinugasan ang baso, at kinain ang natirang tinapay. Halos 2:00 na nang makaramdam siya ng antok. Pinatay niya ang ilaw sa loob at hinayaang bukas iyon sa labas, tapos pumasok sa kwarto. Nang pumasok siya, napangiti siya. Si Sofia, nakadapa, isang paa nasa sahig habang ang unan ay kung saan-saan na napunta. Ayos, para kang bata, sabi niya sa sarili. Tutal, antok na rin si Zack kaya hinayaan na lang niya si Sofia. Humiga siya malapit sa mga paa nito at nagtagal, nakatulog na siya. Pero bigla siyang napabangon nang maramdaman ang malakas na pagsipa ni Sofia sa pisngi niya. Pero mahimbing pa rin ang tulog ni Sofia, na parang walang pakialam sa nangyari. Wala siyang magawa kaya tumagilid na lang siya patalikod kay Sofia. Pipaikit na sana siya nang bigla na namang masipa sa likod, kaya't halos mahulog siya sa pagkakahiga. Isa pang galaw mo, hahalik kita dyan, banta ni Zack,
iniisip na baka sinasadya lang ni Sofia. Gumagilid siyang muli, umayos para makatulog. Takot ka pala, bulong niya sabay ngiti. Inunan niya ang sarili niyang braso para matulog. Pero hindi pa siya nakakapikit nang muling masipa ang ulo niya. Dahil doon, tuluyan siyang napasubsob sa sahig at nahulog sa kama. Sa sobrang inis, tumayo siya at lumapit kay Sofia. Ginaisin niya ito pero para itong natutulog na mantika kahit na anong gising niya. Mabuti na lang at naalala niyang may lubad siya na nakatabi, kaya kinuha niya iyon at itinali sa paa ni Sofia. Pagkatapos, itinali niya ang kabilang dulo sa bakal ng kama para hindi na siya masipa ulit. Nang mag-umaga, halos magwala si Sofia nang magising at makita ang tali sa paa niya. Kung may mga kapitbahay sila, sigurado na matagal na silang binato ng kaldero dahil sa ingay ng bunganga niya. Siguro may balak kang gawin sa akin, no? Sabi ko na nga ba, choosy ka pa eh. Matagal ka nang interesado dito sa katawan ko, sabi ni Sofia sabay irap ng mata. Talagang naisip mong gagawin ko yan sa'yo. Hindi nga, sagot ni Zack, hindi makapaniwala sa iniisip ni Sofia. Aba, syempre, bakit hindi? Over my gorgeous hot body, sagot ni Sofia. Kita sa mata niya ang galit. Tumahimik ka nga, palagi ko nalang naririnig yung mga salitang yan, sagot ni Zack. Ka ba nagsasawa? At kung may balak man ako sa'yo, walang masama doon. Baka nakakalimutan mo, mag-asawa tayo, pang-aasar ni Zack habang tumatawa ng kaunti. Parang batang nagdadabog na lumabas si Sofia ng bahay at malakas na sinara ang pinto. Kumulo ang dugo niya sa tuwing naiisip niyang tinali siya ni Zack na parang hayop. Malay niya na baka pinagtatawanan siya ni Zack habang nakatali. Sirain mo na, marami pa akong pamalit niyan, wika ni Zack habang binubuksan ang pinto at kinandado ito. Ito, sirain mo mukha mo. Mabangga ka sana, sagot ni Sofia, galit na naglakad palayo. Pero napatigil siya nang matapakan ng isang malambot na bagay at halos takpan niya ang ilong nang maamoy ang dumi ng hayop. Ang bilis talaga ng karma, tawa ng tawa si Zack habang tinuturo ang suot na heels ni Sofia na may dumi ng kalabaw. Umalis ka na, hindi na ako sasama, sabi ni Sofia na nawalan ng gana at naglakad pabalik sa bahay. Pero pinigilan siya ni Zack at tumigil na rin sa pang-aasar. Inalis ni Zack ang sapatos niyang suot at inalis ang heels ni Sofia mula sa magkabilang paa, saka isinusuot ang kanyang sariling sapatos. Si Zack naman ay tahimik na bumalik sa loob ng bahay, kumuha ng sapatos na para sa kanya. Pagkatapos, sabay silang sumakay sa kotse. Balak sana nilang pumunta sa agency, pero biglang tumunog ang cellphone ni Zack. Hindi na muna tayo tutuloy sa agency, wika ni Zack at mabilis na pinaliko ang sasakyan at pinaandar ito ng mabilis. Seryoso ka? Wala tayong backup, sagot ni Sofia. Gustong pigilan si Zack pero patuloy lang ito sa pagmamaneho. Sa matano nila ang isang sasakyan at mga tauhan na nakaabang malapit sa isang kalsadang bihirang daanan, bumukas ang pinto ng isang van at lumabas ang mga sindikato na may hawak na kani-kanyang baril. Dihado tayo, umalis na tayo, tarantang sigaw ni Sofia nang makita niyang may sumunod pang mga kalaban na lumabas mula sa isang sasakyan, tinutok ang mga baril sa kanila. Habang wala pang balak kumilos si Zack, mabilis na inagaw ni Sofia ang manibela. Pero si Zack mismo ang nagpatakbo ng sasakyan nang magsimula silang habulin ng tatlong sasakyan ng mga armadong lalaki, mga tauhan ng isa sa mga senador. Hawak mo pa ba yung grenade launcher sa likod? Tanong ni Zack habang pilit na kinokontrol ang manibela. Oo, hawak ko na, sagot ni Sofia at agad na dinukot ang launcher sa likod. Walang alinlangan niyang pinaputok ito sa isang humahabol na SUV. Sumabog ang sasakyan, tumilapon sa ere, at bumangga sa kasunod nito, sabay nagliyab. Kapit ka, utos ni Zack sabay biglang tinapakan ang preno ng sasakyan. Huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng kalsada, dahilan para bumangga ang isa pang humahabol sa kanila, kasunod pa ng isa. Isang matinding salpukan ng mga sasakyan ang nangyari, halos mabasag ang windshield at umusok ang makina. Narinig ni Zack ang bahagyang pagsingaw ng gas na malapit nang sumabog ang sasakyan nila. Baba ka na. Bilis, sigaw ni Zack. Mabilis silang lumabas. Ilang segundo lang, isang malakas na pagsabog ang sumalubong sa kanila. Hindi na nila ininda ang mga sugat at pasa. Isa pa, wala nang oras para isipin iyon. Tatlong lalaki ang nakaligtas rin mula sa sumabog na sasakyan at agad silang hinarang.
Parang hindi na tayo nauubusan ng kalaban, bulong ni Sofia habang hinahanda ang sarili. Si Zack naman ay sinugod ang pinakamalapit na lalaki, iniwasan ang suntok nito, at malakas na inumpog ang ulo sa sementadong kalsada. Samantala, may isa pang lalaki ang bumunot ng baril, pero bago pa nito magamit sa kanila ay biglang lumipad ang baril mula sa kamay nito matapos itong malakas na sinipa ni Sofia. Biglang napahinto ang isa pang itim na van sa di kalayuan. Sa loob, tahimik na nakamasid si Senador Valera. Imbes na kabahan, nakangiti pa ito. Hindi mo ako kayang isahan, bata ka, madiing sabi ng senador. Itinuro nito ang isang paparating na truck. Hindi lang basta truck, punong-puno ito ng droga at mga armadong tauhan. Sakto lang, senador, sabi ni Zack, at walang paabi na isang suntok ang lumipad at damapo sa mukha ni Valera, dahilan para ito ay bumagsak sa loob ng van. Pero bago pa siya makagalaw ulit, isang tawag ang natanggap ni Zack. Dumating na ang backup, pati na rin ang media. Mabilis na nag-set up ng cameras ang mga reporter habang ang mga armadong lalaki sa truck ay biglang nag-alangan kung lalaban pa o sisuko na lang. Tama na yan, utos ni Zack sabay tapik kay Sofia sa balikat. Ito kasi masyadong matigas. Ayaw pa matulog, sabi ni Sofia sabay bunot sa lalaki. Pero natawa lang si Zack at sinabing hayaan na ito na halos puro pa sana ang mukha. Zack, may problema tayo, hingal na hingal si David habang tumatakbo papunta sa kanila. Butil-butil ang pawis sa noo. May bomba sa media area, sabi ni David. Sinabi ko na sayo, bata. Kahit duguan at halatang pagod, nakangiti pa rin si Senador Valera. Hindi mo ako maiisahan, sabi ng senador. Pero imbes na pakinggan, tumakbo si Zack nang walang sabi-sabi. Buong lakas namang sinampal ni Sofia si Senador Valera at walang lingon-lingon, sinundan niya si Zack. Pagdating nila sa likod ng isang truck malapit sa news crew, doon nila nakita ang bomba. Matibay ang casing, digital timer na 5 minutes. Lumuhad si Zack at binuksan ang panel. Suminghap siya ng hangin. May motion-sensitive trigger. Isang maling galaw lang ay siguradong sabog silang lahat. Sa kabilang radio, dumagundong ang sigaw ng commander, wala tayong bomb squad na malapit. Umalis na tayo. Hindi tayo makakatakas dito, sagot ni Zack. May background siya sa bomb disposal pero hindi ito simpleng bomba. Dalawa ang trigger system, isa sa timer, isa sa remote detonator na hawak ng isang patay na kalaban. Anong plano? Tanong ni Sofia na halatang ninenervyos. Kailangan nating putulin ang dalawang trigger ng sabay, sabi ni Zack. Ngayon ay 2 minuto na lang ang natitira. Inabot niya kay Sofia ang isang wire cutter. Ngayon na, Sofia. Sabay nilang pinutol ang tamang wire na may 2 segundo na lang ang natitira. Pero walang sumabog. Napahinga ng malalim si Zack habang si Sofia naman ay saglit na napaupo at pilit kinakalma ang bilis ng tibok ng puso niya. Grabe yun Akala ko tapos na tayo, sambit ni Sofia sa pag-aakala na makakahinga na sila ng maluwag. Pero isang itim na armored van ang biglang sumalpok sa convoy, dahilan para magsigawan ang mga nasa paligid. Halos sabay na bumukas ang mga pinto nito. Sa harap nila, isang lalaki ang bumaba, naka-black suit, kalmado si Aragon. Siya ang leader ng operasyon. Ang taong nagutos na patayin sila noong puntahan ni Zack si Sofia sa bahay ni Victor. Siya ang tunay na mastermind. Nagkagulo ang buong operasyon. Sabay na hinabol ni Zack at Sofia si Aragon, pero mabilis itong sumampa sa isang bulletproof SUV. Sumunod ang 5 senador, kasama si Senador Valera. Hawakan mo ang manibela, Sofia, sigaw ni Zack. Ano? Anong balak mo? Nag-aalang tanong ni Sofia habang mabilis siyang pamwesto sa driver seat. Wala kang dapat ikabahala, sagot ni Zack. Walang alinlangan, ginamit ni Zack ang grappling hook para sumampa sa gilid ng tumatakbong SUV. Kasabay nito, sunod-sunod ang putok ng baril. Sa ibabaw ng sasakyan, nagkaroon ng mano-manong laban sina Zack at Aragon. Alam mo bang kayang-kaya kitang bayaran? Milyon-milyon ang kaya kong ibigay sa'yo, ani Aragon, pilit na hinahabol ang hininga. Hindi lahat nabibili ng pera, sagot ni Zack. Isang mabilis na suntok ang binitawan niya. Tinamaan si Aragon sa panga at napatumba ito, pero mabilis na bumawi. Bumunot ng patalim si Aragon at sinugod si Zack. Samantala, si Sofia naman ay nasa kabilang SUV, hawak ang baril, sinusubukang pigilan ng iba pang kalaban.
Napansin niyang nawawalan ng kontrol ang driver ng sasakyan ni Aragon. "Zack, bumaba ka na riyan," sigaw niya nang malapit nang bumunggo ang SUV. Tumalon naman si Zack bago pa ito sumabog. Pagbagsak niya sa kalsada, gumulong siya pero agad na pilit tumayo. Si Sofia naman ay tumakbo kaagad palapit sa kanya. "Ayos ka lang?" "Oo, malayo sa bituka," sagot ni Zack habang inaalalayan siya ni Sofia. Nakuha nila ang ebidensya. Nahuli ang mga senador at ipinasa ang mga dokumento sa korte. Sa wakas, bumagsak na ang buong sindikato na nakalagay sa listahan ng Ledger. Tuluyan na ring nasira ang grupo na minsang sinalihan rin ni Zack. Binigyan sila ng pagkakataon na magbago at hindi na sinampahan pa ng kaso. Pero lahat ng activities at headquarters noon ay pinasara na rin. Since wala na kayong rason para manatili pa sa kasal, madali na ang annulment, sabi ng abogado. Tumango si Sofia. Alam niyang totoo ang sinabi ng abogado. Naalala niya na minsan pang pinag-usapan nila ni Zack ang annulment. Ginawa lang ni Victor ang kasal na ito dahil sa mga sitwasyon na wala silang magawa. Ngayong tapos na ang lahat, wala nang dahilan pa para magpatuloy sila. Paglabas nila, magkasama sila pero tahimik. Ramdam ni Sofia ang bigat sa puso niya. Hindi niya kayang itanggi, napalapit na siya kay Zack kahit na madalas silang hindi magkasundo. Pagdating nila sa parking lot, parehas silang naiilang. Hindi alam kung paano magpapalam kaya si Sofia na ang unang nagbukas ng usapan. "So, paano ba to? Mauuna na ako," pilit na nakangiti. May hinahanap siyang sagot sa mga mata ni Zack. "Ganun yata talaga. Tapos na ang misyon, di ba?" sagot ni Zack, pero sa tono niya, parang may panghihinayang. Oo nga. Bahagyang ngumiti si Sofia pero hindi rin ito nakatago ang lungkot na dulot ng mga nangyari. "Goodbye, Sofia," sabi ni Zack at iniabot ang kamay kay Sofia. Tinanggap naman ito ni Sofia at nagkamayan sila bago naghiwalay. Naunang tumalikod si Sofia at naglakad. Ganoon din ang ginawa ni Zack na naglakad palayo sa kanya. Nasa kalagitnaan pa lang sila nang sabay silang lumingon at nakita ang mga sarili na tumakbo at bumalik para yakapin ang isa't isa. "Ayoko nang tapusin to, Zack," sambit ni Sofia na parang nawala ang tinik sa kanyang puso. Mahal niya nga si Zack kahit pilit man niyang itinatanggi sa kanyang sarili. "Ako rin, Sofia. Ako rin," sagot ni Zack. Hinawakan niya ang mukha ni Sofia. Pareho nilang hindi kayang itanggi na minahal nila ang isa't isa. Kahit magkaiba sila ng mundo, kahit magkaibang pagkatao, hindi nagbago ang nararamdaman nila. Paglipas ng mahigit 1 taon, tinupad ni Zack ang hiling ni Sofia. Naitigil na niya ang pagiging undercover agent. Sabi ni Sofia, gusto niyang tahimik na lang ang buhay nila at ayaw na niyang mag-alala pa. Sa bahay, nakasabit pa rin ang wedding photo nila. Pero hindi na iyon yung kasal na peke. Ngayon, totoo na. Doon din sila nagsettle sa bahay na minsang pag-aari ni Victor, at doon nila binuo ang mga masayang alaala. "Na-imagine mo ba kung dumating yung mga anak natin tapos makita ito?" Tanungin nila, "Anong nangyari sa kasal nyo ni Dad?" sabi ni Zack habang pinagmamasdan nila ang photo nila ni Sofia nung kasal. "Well, sasabihin ko na lang, yung dad mo, asawa ko rin," sagot ni Sofia sabay tawa nang makita ang picture ni Zack na may cupcake sa mukha. "Ba't mo nilagyan ng cupcake yung mukha ko?" tanong ni Zack na natatawa pa rin. Ang saya-saya mo kasi nung araw na yun," sagot ni Sofia sabay sinara ang album ng mga wedding photos nila. Nilagay ni Zack ang album sa cabinet saka umakbay siya kay Sofia. Si Sofia naman ay sumandal sa balikat ni Zack habang pinagmamasdan nila ang mga ibon sa labas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpatayo rin si Sofia ng foundation para sa mga naiwang magulang at mga pamilyang apektado ng krimen. Palagi rin namang naroon si Zack para bigyan siya ng suporta sa lahat ng gagawin at gusto niya. Para kay Sofia, isa na rin iyong paraan ng pagbawi sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya noon. Iniwan na niya ang pagiging isang babaeng oportunista. At kung nasaan man siya ngayon, masaya na siya kasama ang asawa. "Kung nabubuhay pa kaya si Victor ngayon, tingin mo ba mapapatawad niya ako?" tanong ni Sofia. "Wala kang kasalanan sa kanya. Okay, kalimutan mo na yun. Isa pa, matagal nang alam ni Dad ang plano mo at habol sa kanya.